Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Bangsamoro, hindi ako traidor sa Pilipinas na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago po ang lahat, isa puso muna natin ng asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan wa Rasulullah. Mga mahal naming mga bisita, una po sa lahat, siyempre si Manong Chabit, siyempre po si Ma'am Guanzon, at sa lahat po, kay Brother Mark. Si Brother, hindi naman natin bisita. Lalo na si Brother, siya to eh. Gusto ko po namin ipaalam sa inyo na bago po ang lahat, una ang pagiging magkakapatid namin dito ngayon. Bago po yung politika. Ako po yung nagpunta dito, sa katunayan, hindi ako makapasok. Sapagkat marami pong nagsasabi, una na, yung mga kasama natin sa Senado, na bawal kang pumunta dyan. Sapagkat ikaw ay judge na sa impeachment. Allahu Akbar. Kanina pa po kami dyan sa labas. Kasama ko po si Brother Wally. Katunayan, si Brother Andoy, sinabi ko na sa kanya na sabihin na baka hindi ako makapasok. Pero habang pinanonood ko po kayo, nainggit ako eh. Patawarin niyo ako, pero nainggit ako sa mabuting paraan. Sapagkat ngayon po ang kaarawan ng ating Vice Presidente. Isang bagay po yan na gusto ko rin makabati. Hindi naman pwedeng kayo lang ang bumati. Kaya hayaan niyo po akong makabati sa kanya. Ginang pangalawang Pangulo, happy birthday po. Maligayang kaarawan. Eid Milad sa amin po. At ang dasal po namin, ang dua namin sa Allah, ay bigyan po kayo ng una, ng lakas ng loob. Magandang pangatawan, magandang kalusugan, at laging patnubayan po kayo ng Allah. Amin. Alam niyo po, dito po sa kalagayan ng ating bansa ngayon, mga kapatid, hindi nila naiintindihan kung bakit ang Bangsamoro ipinaglalaban hanggang ngayon ang kalayaan ng bansang ito. Maraming nagtataka. Sabi nila, bakit tong si Senator Robin Padilla, kung makapagsalita ng soberenya ng Pilipinas, parang hindi aatras. Paano naman akong aatras? Umatras ba ang Bangsamoro? Ang Bangsamoro, kailanman, hindi sumuko. Hindi sumuko sa Espanyol, hindi sumuko sa Amerikano, hindi sumuko sa Hapon, sa kapwa Pilipino pa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kapatid, dapat maintindihan ng mga kababayan natin na walang kahit na sino ang magdidikta sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa mga Muslim. Dahil nakasaad sa ating Quran na kailangan ipagtanggol natin ang lupa natin. Kung ano ang atin, ipaglalaban natin. Paano natin isusuko ang soberenya natin sa dayuhan? Napakalaking kalokohan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla? Ganito, pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traidor ka. Ilan ang bayani natin na nagbigay ng buhay nila? Ilan ang Bangsamoro na nagbigay ng buhay nila para ipagtanggol ng bansang ito? Tapos, ibibigay lang natin ng ganun? No way, Jose. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Bangsamoro, hindi ako
traidor sa Pilipinas na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Mga kapatid ko, yung sinasabi nilang pinalitan daw namin yung majority dati dahil sa impeachment. Parang, eto ba to kang mga ito nagbabasa ng rules ng Senado? Nagbabasa ba to mga ito ng konstitusyon? Ang linaw-linaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado, kailangan 16, 16 ang boboto laban sa ating Vice President. Eh kahit anong bilang ang gawin ko, paano sila makaka-16? Ang totoo, kaya po nagbago ng leadership, hindi dahil sa impeachment. Dahil ang impeachment ho, kapag nakarating sa Senado yan, walang makakapigil, kailangan kaming mag-convene. Ibig sabihin, kailangan kaming magpulong, kailangan kaming maging judge. Kami po ay nagpalit ng leadership para sa Blue Ribbon. Para maumpisahan ang pagdinig sa Blue Ribbon upang malaman po natin talaga kung sino kapag may baha, may buhaya. Yan lamang po yun. Kaya sana, mga mahal kong kababayan at mga kapatid kong Bangsamoro, huwag po kayong maniwala na ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginawa naming 13 para sa impeachment. Hindi po. Ginawa po namin yan para malaman ng taong bayan ang tungkol kung sino talaga gustong-gusto kong magtuloy yung galit ko, pero pinapatawa niyo ako eh. Kaya sana po, mga mahal kong kapatid, kung gusto natin talagang tulungan ng bayan natin, una, hindi ko naman kailangan ipaalala sa Bangsamoro yan dahil never kayong sumurrender. Never. Allahu Akbar, brother. Kailangan natin ipaalala sa ating mga kababayan, huwag niyong hayaang nakawin sa atin ang kalayaan natin. Huwag na huwag. Yung soberenya natin, ipaglaban ninyo. Walang sino mang dayuhan ang pwedeng magsabi sa atin o humusga sa atin. Kung gusto tayong husgahan, dapat kapwa nating Pilipino. Huwag dayuhan. Nakakainsulto. Nakakainsulto na hinuhusgahan tayo ng ibang lahi. My goodness, I hate drugs. Hasta la vista, baby. Parang gusto mo na akong paalisin, ha? Bilang panghuli, mga mahal kong kapatid. Panghuling salita. Marami pa tayong pagkikita. Alam nyo, kasi parang pinapaso ako kasi hindi ko alam, baka pagdating ko bukas sa Senado, banata na naman ako ng rules of court. Oh, nagsalita ka doon, bawal yan. Ang dami nilang pakulo eh. Alam nyo, minsan hindi ko na rin maintindihan. Ito ba mga to nagbabasa? O ako lang ang nagbabasa? Hindi ko alam. Ang dami nilang ibinabato sa atin. Kapag pinakinggan mo naman yung binabato nila, hindi ko alam. Ano bang katwiran nitong mga taong ito? Minsan wala nang katwiran kung hindi pansariling interes. Tandaan nito mga kapatid ko, hindi ko kailanman pinangarap maging politiko. Alam yan ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako naging senador dahil binoto niyo ako. Hindi ko alam ba't niyo ako binoto. Allahu Akbar. Gusto ko lamang pong namnamin yun yung lahat. Wala po akong personal na interes. Wala ho akong record ng kahit anong personal na interes. Ang gusto kong maging senador, number 1, si Manong Chavit Singson. Yan ang gusto kong maging senador.
Number 2, si Atty. Rowena Guanzon. At siyempre po, marami pang iba. Wala sila dito. Hindi ko na sila babanggitin. Unfair naman. Kung meron po kayong dapat suportahan at tayong isulong talaga, ito pong mga taong ito na walang personal interest. Wala. Ano ba interest nila? Si Manong Sabit, mayaman nito. Walang gagawin nito, kundi pagandahin na lang ang Pilipinas. Paayusin ng mga mahirap. Nagbigay nga ng napakalaking lupa sa Ilocos para sa Muslim. Si Atty. Rowena Guanzon, na laging binabanatan nila, bakit yung babanatan? Si ma'am, alam nyo, tandaan po ninyo, kung sino ang unang-unang dilaw, ha? Ang unang-unang dilaw ay si Pangulong Duterte. Kaya, pag sinasabi na bago sa atin, si Atty. Rowena Guanzon, walang alam sa kasaysayan yung sinasabi nun. Dahil matagal ng dilaw. Si Atty. Rowena Guanzon, matagal ng dilaw si Digong. Ang tatay ko, dilaw. Ano to? Hindi na usapin ito kung anong kulay mo eh. Tandaan po ninyo. Ang importante dito, sa usapin nating lahat, kung sino yung tunay na walang personal na interes. Kasi pag hinaluan mo yan, kahit ano pang kulay mo, green, pink, ano pa ba, pula, wala lahat yan pag hinaluan mo ng personal na interes. At tandaan po natin, mga mahal kong kapatid, ano ba ang tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang public service, hindi para pagsilbihan ng sarili mo. Ang public service, public nga eh. Pagservisyohan mo yung kapwa mo. Kapag nakita ka kayo ng taong yumaman sa pagiging public servant, ibig sabihin yan, hangal at hindi totoo yun. Mga kapatid, kahit hukayin ninyo, bilyonaryo ako. Pero bakit nung wala ang kayamanan ko? Kasi pinamigay ko. Allahu Akbar! Brother, baka magbayad tayo dyan. Wala tayong ibabayad dyan. Baka sumobra na nga tayo sa oras dito. Yari tayo dito, may bayad. Hindi ko po sinasabi lahat ito para itaas ang bangko ko, mga kapatid. Sinasabi ko lahat ito dahil yan ang natutunan ko sa Islam. Allahu Akbar. Kayo ang nagdala sa akin ng Islam. Alhamdulillah, maraming salamat mga kapatid. Dinala nyo ako sa tamang lantas. At hindi ko to makakalimutan na pasasalamat sa inyo. Sana wag tayong tumigil. Ang one bangsa na ang Pilipinas dalhin natin sa tamang landas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.